Okay, at ngayon, nandito tayo sa ating interview portion. Ang chikahang buhay ng ating mga migrant workers. Ang gusto natin ipakilala sa kanila doon, kanan bahagi natin ay si Miss Gina Espinosa, ang Education Program Officer ng kaibigan ng OCW. Magandang araw sa iyo, Gina. Magandang araw din sa iyo, Ma'am Fe. At fair lang, fair. Ikaw naman, no? 26 years old lang ako. Okay, fair. Okay. At para naman sa ating sinasabi ko sa inyo parati nung mga nagra-radyo pa lang tayo, ay makakasama na rin natin dito. Walang iba kundi ang psychiatrist na nangangalaga sa karapatan kagalingan pa rin ng ating mga migrant workers. Walang iba kundi si Dr. Noni Gagi. Magandang araw sa iyo, Doc. Magandang hapon din sa ating mga nakikinig. Okay. Tayo ay maririnig hindi lamang sa Pilipinas, ha? Buong mundo ay pwede makarinig sa atin at ang nag-home sa atin na ay ang New York, diba? So, gusto natin pasalamatan din ang mga kasama natin sa kakampi, kay Mr. Ben Hardy Leon, Jeremy, kay Kuya Lando, kay Nelly, at sa lahat-lahat ng mga nakikinig po sa atin. Okay. So, sa kaibigan ng OCW, saan nyo nakuha ito, Gina? Ang kaibigan ng OCW? Oo, saan nyo nakuhang yung pangalan bakit namin? Bakit merong kaibigan ng OCW? Okay. Kasi dating, yung Friends of Filipino Migrant Workers, noong 1981 siya na-establish. So, ngayon, noong 1998, ginawa namin siyang, tinagalog namin. Kasi yung Friends of Filipino Migrant Workers, medyo walang dating. Oo. Tinagalog lang. English kasi, so kaya ginawang Tagalog, kaya kaibigan ng mga OCW. Kailan siya na-put up? 1998. 1998. So, mas matanda pa rin pala. 1998? 1998. Yung Friends of Filipino Migrant Workers, 1981. Yun. No? Kasi doon kami galing, ang kakampi, 1981. So, tinagalog siya noong 1998. 1998. Okay. So, ano mga programs meron ang kaibigan ng OCW, Gina? Meron kaming education program, yun yung pagbibigay ng pre-departure orientation seminar para sa mga PIDOS, sa mga OFW bago umalis ng Pilipinas. Tapos meron kaming PEOS, yung pre-employment orientation sa mga bago umalis o gustong mag-abroad. Dito sa PEOS, kasama yung mga families, no? Kasama mga families. Hindi katulad sa PIDOS, yung OFW lang. Okay. So, mga kabahagi naman yan, may mga na-encounter ba kayo ng mga problema? Kasi alam ko, ang Friends of OCWs noon, nag-handle yan ng iba't ibang mga kaso di ba? Oo, meron pa rin naman kaming direct welfare and legal assistance program. May mga OFW pa rin namang tumatawag, galing sa ibang bansa, may gantong klaseng problema. O yung iba naman napauwi ng Pilipinas kasi may mga problema kagaya ng illegal termination. Yung iba, yung problema kagaya ng mga na-maltrato sila. Pero nga pala, batiin mo na rin si Executive Director natin ng kaibigan. Nakikinig siya. Alam mo ba, nagbubukas ang una pa sa'yo nakinig yan. Ay, ng ating programa. Batiin mo si ang ating director na si Mr. Noel Josue. Oo. Hi, sir. Si Noel Josue, Executive Director namin yan sa kaibigan. Nasa Texas siya ngayon. Kamusta na kayo dyan? Pati yung pamilya mo, sir. Kamusta? At saka siguro hi din sa mga ibang mga Pinoy na nandoon. Nag-organize din siya doon Magkakaroon kasi ng Kaibigan International. Oo. At itong radio program natin na magiging venue para mas mapalapit tayo sa mga OFWs dyan o itong mga immigrants, no? Dyan sa Texas, no? Yes. So, sa inyo po lahat, happy listening. At sa mga susunod na pa, makikita nyo na po si Gina in person sa TV internet natin, di ba? At siguro, pwedeng sumagot din sila medyo ayusin lang naman nila yung account nila doon, magkakarinigan tayo o magkakaayusan tayo ng komunikasyon. At alam ko, gusto nila itong programa na to, kaya nga ako na-inspire na gumawa ng ganito, na tayo ang magpuproduce because yung mga tawag sa atin sa labas ng bansa. There are about 8 million OFWs, di ba? 8 million. So, Gina, sa inyo, bago natin kausapin si Doc Noni, anong mga problema ang kinakarap? Sabi mo kanina yung pagmamaltrato. Oo. Meron ba kayong mga problema naman ng pamilya? Pamilya.
Walising OFWs, naiwan yung pamilya rito. Oo, merong mga problema nung araw na mga OFW na pag-uwi nila ng Pilipinas, yung kanilang asawa ay may iba ng asawa, mga ganyang klaseng problema. Pero, kumbaga, syempre yung OFW, pinapaalam namin sa kanila na bago sila umalis, alamin munang mabuti, hindi lang yung sarili, pati yung pamilyang iiwanan. So sa ganyan, nais nating tawagin naman si Dr. Noni Gagi. Dok, sa mga itong problema, dumarami nga, kahit ang Kanlungan Center Foundation, may mga problema. May mga problemang kinakaharap. Halimbawa yung abandonment sa pamilya. Ano yung masasabi mo sa mga pamilya na naiwanan dito at nagkakaroon problema ngayon sa kanilang mga OFWs, kanilang mga mahal sa buhay? Well, ganito, no? Sa ganyang problema, ang mga nangyayari at ginagawa natin, kinakounsel natin yung mga pamilya na nandito. At kung pwede, nakiki-coordinate tayo kung saan natin pwedeng halugulin itong migrant worker na ito. So, in that view, follow up natin. Usually naman, ang magiging problema ito is either abandonment nga, tulad nga nasabi mo, at saka usually yung mga financial problems nila na naiiwanan dito. So, bilang isang doktor, no? Bakit nagkakaroon ng mga abandonment nga, no? Yung parang, sabi mo nga kanina, mga problema dulot ng financial, dulot din ng communications, di ba? So, sa iyong palagay at nakikinig ang ating mga kababayan, bigyan mo ng mga kaukulang mensahe itong mga OFWs natin. Well, yan ay dumating na sa usapan natin yung isang beses sa radyo din yan. Makaalala ko lang ulit ngayon, yung mga improper documentation na nangyayari. Kasi, ang pinag-usapan natin noon, yung pamilya, kailangan, bago umalis ang isang OFW, tulad sa POEA, kailangan i-involve natin itong pamilya na ito, lalo na ang asawa, at yung mga anak na nakakaintindi na sumama ito sa mga orientation seminar, ipakita sa kanila ang kontrata kung saan pupunta ang magulang, at para hindi nila parang naiisip na pag nawala ang magulang, hindi na nila alam kung saan nahalugog yun, di ba? So, doon sa mga OFWs nga na medyo, alam mo na, yung nag-turn left, turn right, something, ano yung mga paalala natin? Anong dapat nilang iwasan? Kasi sinasabi nila, Dok, malungkot malungkot sa labas ng bansa. Ito, sabi nga nung isa kahapon na na-meet namin ang OFWs, maraming talagang tukso sa abroad. So, ano yung pwedeng gawin ng isang OFWs para hindi malungkot? Well, isa sa pinakamagandang experience o practice na ginagawa ng ibang mga OFW na epektibo naman, yung kinikwento nilang pumupunta sila sa mga kaibigang malapit, parang kapamilya nila, mga Filipino community, huwag yung nawawala yung tayo at noon, nababawasan yung tuksofe. So marami rin nagiging gabay sa'yo kahit nasa abroad ka. So ibig sabihin pumunta sa mga kababayan nila, sa kanila o kababayan nila, mga ganong klase. Unless otherwise, talagang may ginagawa ka ng misteryo. Pero kung ikaw mismo, umiiwas ka rin, at gusto mo rin matulungan ang sarili mo, one way is, siyempre siya malapit sa'yo para hindi nawawala yung touch mo rin sa pamilya mo na hindi mo nakikita physically. Pero Dok, yung